Sige, good evening. Ito po ay recording for TWM family para lang po i-share yung ah, awareness and yung opportunity to share the gospel sa Japan through our friend na si Norman. Let me introduce muna siguro yung background na si Norman. Nakilala ko po kasi co-teacher ko siya before in a Christian school. Magkatrabaho kami for 5 school years. So kilala ko po siya. I can vouch for him. Tapos right now, nagkatrabaho po siya sa CBN na nag-produce ng Superbook. And I will let him introduce himself and speak more about himself. Norman, go. And hello po, magandang gabi or magandang araw po sa ating lahat. Muli ako po si Norman. Ako po ay currently working under CBN Asia. And ang role ko sa CBN Asia po right now, ako po ay curriculum coordinator for Superbook. And so what I do, I technically create lessons or discipleship materials, anything na ipiniprint at ipinapamahagi at tinuturo natin. Yun po yung role ko sa CBN Asia and Superbook Philippines. Thank you, Norms. And recently, part ng trabaho mo, paano na nangyari itong yung mission trip for Japan? Paano siya pumasok sa iyong role sa CBN? So for the past 6 years, ay nagpapadala tayo ng team sa Japan. So we started way back 2018. May first batch na nagpunta doon. And then after 2018 ng kanilang trip sa Japan, matagal na nawala. Nabalik na sila last year because meron pong tinatawag nga na Joy Joy Festival. So doon sila nag-start na magpadala ng team to do events. And then this year, since bago lang yung role ko rin sa CBN, ngayon na sila nagkaroon din ng curriculum coordinator. So nakapag-develop tayo ng ilang materials also na naging tool para magkaroon ng opportunity ulit to go back to Japan, to do Joy Joy Festival, and eventually nga train more churches and so on and so forth. So basically, itong pagpunta sa Japan is really to train people there na gamit nito mga bagong materials na nilabas ni CBN. Ito ay mga Superbook materials? Yes, yes. Usually Superbook talaga yung ginagamit nating entry point no para dahil ito nga yung available na yung animated series. So madali siya din at saktong-saktong pangbata talaga na talagang yun, doon umikot yung mga materials natin, iba-ibang materials, and dahil nga doon sa mga materials na yun ay nagkaroon tayo ng mga opportunities nga to go somewhere else to share and advance the kingdom of God. Siguro asking more about Superbook. Ano yung significant impact ng Superbook sa Japan? I mean, syempre sa Pilipinas, nakikita namin yung Superbook either in English or Tagalog. Ano yung impact niya sa mga Japanese? So nung unang nirelease si Superbook technically galing sa States, and then ni-reimagine, no? Kasi nga yung lumang version niya ay hindi na angkop sa mga bata ngayon. So nung ni-reimagine, Paano yung nire-imagine? dati kasi ang pangalan niya ay Flying House pa. Yan. So sobrang Bata old pa ako school niyan. nung animation niya. And nung ni-reimagine siya, yun naman din yung tawag, Superbook Reimagine, na mas pinaganda yung animation, mas kumbaga at par din ngayon sa mga animation sa paligid natin. And then, nung unang nirelease sa Japan to, nag-boom, naging number one selling na book ang Bible sa Japan. So because of that, yung team nila doon na nag-produce ng Reimagine, dinagsasil ng letters, ang daming nangyari. So Positive technically, yung response. naging positibo yung response talaga ng Japan sa Superbook. But then again, after few years, pinagbawalan sila. Pinagbawal yung mga ganong palabas, pinagbawal yung mga ganong Government policy production ito na parang bawal. na Oo. parang mahirap makapasok, no, makapagpalabas ng ganon. Mm. And then, ang gandang opportunity din kasi after several years, noong 2018 nga, kaya sila nakapunta ng Japan din kasi nakapag-air ulit si Superbook sa Japan. So, yung pinagbawal before, paano na-lift na siya? Wala nang ganun? Surprisingly, nandun pa rin siya. Okay. Bawal pa rin talaga siya. Pero surprisingly, yung partners natin sa Japan na Press and Broadcasting Corporation, sila yung nakakapagpalabas pa nun. Until today, yung last season ay pinakalabas pa rin natin sa Japan. Okay, so yun. That's good. It's good to know na merong yung CBN Asia, meron siyang partner na Press
and publishing dun sa Japan. Question ko, bakit itong press, yung publishing, kung may mga organizations sa Japan, bakit hindi sila gumagawa natively? Why are they partnering with CPN, Superbook? Nung una, yun din yung parang naging tanong namin dahil nga Mm. technically Japan, kumbaga, forte nila yung gumawa ng animation. Ah, No? Pero siguro dahil nga din yung messaging na ng Flying House, mm. so umpisa pa lang, pulido na agad. Kumbaga parang if meron naman na, bakit hindi nila natin i-translate sa language nila? So, yun yung nangyari. So, even si Gizmo, ang pangalan ng robot natin, Mm. sa Japan, siya ay si Robic. So, lahat yun ay tinatranslate Rovic. lang nila. So, naging si Robic. So, Robic ang pangalan niya sa Japan. Ang galing. Ang galing, no? It's clear kasi tried and tested na to. So bakit pa mag-start from scratch kung meron ka na pwedeng gamitin na alam mo na rin na even before may data na effective siya, impactful siya sa mga Japanese. So why don't we just use this? Ito yung gagawin nyo ngayon. Yeah. So pupunta kayo kasi you have all these new materials, curriculum planning, talk talk us through about dun sa training anong klaseng training yung gagawin niyo at bakit kailangan pumunta kayo para gawin niyo? Why can't it be done online? Why do you have to be there? So unang-unang mga training na meron tayo po, no, just like last year, nung pagbalik ng second batch sa Japan, nakapag-partner sila with churches and train VBS. So VBS ay Vacation Bible School Mm-mm. na it's a one-week curriculum na ginawa nila last year. And then napansin namin na across actually in maraming bansa no na ang lagi nilang request sa atin okay, meron kaming napapanood pero paano namin sa ituturo? So laging yun yung message nila sa amin. Kaya last year nakapag-start tayo na yung unang-unang BBS material ni Superbook Philippines ay hindi nila doon. Pero dahil nga medyo naka-contextualize pa siya and outdated siya in a sense kasi 2018 pa nilabas sa Pilipinas eh. So nung pagbalik nila doon, sakto, may bago tayong nilabas ng material din at marami pang mga materials na this time, yun yung dadalhin natin sa Japan naman para ituro at mas ma-encourage sila na ito, may mga resources kayong pwedeng gamitin actually. Hindi lang basta manood ng Superbook animation. Yes, since pinag-uusapan na natin to, it's one thing to talk about this. It's another thing to see this. Alam ko may prepare kang presentation. Sige, can you share yung screen mo, Norms? Ayan, sharing my screen. So ito po ay ano din, brief introduction also. Or parang kagaya ng napag-usapan kanina din. No? So allow me to introduce lang din no, na ito ay from Superbook, Superbook Philippines na Legit po ito. Hindi po scam si hindi po ito Norman. iska. Ito po ay galing sa CBN Asia na nagpapalabas din ng 700 Club Asia and 700 Clubs Abroad. And we also have nga Superbook bilang children's ministry naman ng CBN Asia. Ayan. So ako po ulit si Norman. Ako po yung curriculum Ikaw coordinator. ba yung pula? Ako yung pula. Malaki akong tao para sa pula. So, ako yung naka-blue. Para hindi lang po tayo malito. And then sa right side, ito po yung mga, one of our events here in the Philippines din na ito yung laging task ko technically. No? Not just to produce materials, but also to train churches and partners natin na paano nila ito gagamitin. Kumbaga, empowering them also na hindi lang sa amin yung monopoly ng idea or na parang ito lang yung pagtuturo. Pero kayo din, ang gusto namin na pag sinare sa inyo, ituro nyo rin sa iba. Parang yun yung lagi namin ginagawa po sa CBN Asia and Superbook Philippines. And gaya na Ay, naman teka. ko last year, Sorry to interrupt you. Norman. Balik mo lang dyan. Ang gusto ko kasi yung picture ng yung training. Although nakatalikod ko dyan. Pero you can see, ang daming tao nag-attend ng training yan, di ba? These are people from different churches or schools, yeah, ganon. specifically ito yung sa Cebu. One of our trainings sa Cebu. So we had 3 trainings sa Cebu. And ito yung usual number namin doon na iba-ibang churches, iba-ibang uh, ministerial yung tawag nila. May mga schools din dito, may mga orphanage din na natap tayo dito. And they attended VBS training also. Ito yung bagong VBS natin this year. Yan, halimbawa, Cebu yan, di ba? Yung operation ng CBN Asia, yung office nandito sa Makati, sa Manila. Bakit kailangan nyo pang pumunta doon? Ano yung difference? I mean, you've conducted trainings online at ito meron ding on. Ano yung difference? Ano yung difference in impact, in conducting it, yung response? Tell us the difference. So siguro yung unang-unang naging call natin dito is that CBN is not CBN, pero ang pangalan niya, CBN Asia. So ang call talaga ng CBN Asia is to reach out also or to train
different countries across Asia na magkaroon tayo din ng office doon. And siguro yun yung isa sa mga tututukan natin or gagawin natin. Kasi nga, itong mga to sa Cebu, madaling puntahan. Madali silang makakalapit sa atin, madali silang makaka-ask ng resources. Pero specifically in Japan, one of our plans also is to technically build and start CBN Japan ng tao ay galing sa CBN Asia. So yun din yung isa sa mga pagkakaiba nila. Na doon, wala pa tayong office, meron lang tayong partners na praise God, meron tayong mga partners na word of life na press, and yung broadcasting nga natin na partner doon. Pero ang hirap doon, nagbibigay lang tayo ng material sa kanila pero hindi natin alam kung nagagamit ba. Yes. Meron ba tayong mga follow-up? Wala. Pero as we move forward, no, habang ginagawa natin yung CBN Japan doon, yun yung mga isa sa mga tutugunan natin na panalangin din nila and ask nila sa atin lagi. Tsaka kumbaga kayo yung nag-produce ng materials eh. Kumbaga kayo yung nag-produce nun, nag-manufacture nun. Iba yung kayo yung magpapaliwanag, kayo yung magtuturo because you know how it was designed. Ano yung purpose nun. Alam nyo kung paano mahihit yun. Much better compared dun sa mga partners ninyo. While they can do that, pero you can do it more effectively and better way. Tama ba? Tsaka accountability na rin. Yeah. So we want also na kumbaga hindi lang ma-share sa kanila yung resources na. Pero of course, matrack din yung changes or hindi changes pero yung pagbabago, well, in English development yung development and yung growth nila technically as they go along progress sa mga resources natin na meron pa. Sige, thank you. Tuloy mo na, Norm. Sorry na interrupt kita. So ito po, ito yung sinabi ko kanina. Yan po yung top nut ko. So Super Crew po yung tawag sa amin sa Philippines. No? So hindi po kami dance crew, pero Super Crew is back in Japan. Kasi for this year, ito po yung recap of what they did last year. So last year, hindi po tayo kasama doon. Hindi po tayo nagtatrabaho sa Super Bowl Philippines na. No? Pero after 6 years nga po, muli na sila nakabalik doon because of the Joy Joy Festival. And we believe na yun din ay technically bunga ng kanilang pagtatanim ng 2018. Na after 6 years, no, may bunga rin na may pinabalik sila technically. And then yun nga, sa pagbabalik po nila last year, na nagkaroon sila ng maraming oportunidad na makapag-share, yan nga, makapagbahagi ng gospel tracts sa hindi lang sa isang lugar sa Japan, pero sa ibang-ibang pang lugar, gaya nga ng Tokyo, Osaka, Nagoya, kapag prayer walks din sila. So, continuously, kumbaga, pag bumabalik sila doon, laging merong pagtatanim na para may babalikan tayo eventually. 2 beses mo na palang nabanggit o more than couple of times. Baka yung iba hindi familiar. Bawa, imagine ko sila Ping, di niya alam. Ano yung Joy Joy Festival? Bakit importante na doon nyo ginagawa yung activity? Ayan, ito po yung next line. Ayan, sorry kasi nag-i-interrupt kasi tuloy. Ayan. Sorry na. So last year, November 5, ginawa yung Joy Joy Festival. Pero this year, November 3 siya gagawin. And si Joy Joy Festival ay isang evangelistic event sa Japan na specifically for kids and their family. So hindi po siya gawa-gawang festival. Ito po ay matagal ng festival sa Japan na kung makikita niyo po sa picture, medyo blurred lang kasi hindi talaga natin siya pwede ilabas ng malinaw. Na ayan, si Gizmo and Roby kasama ng Super Crew ay mahigit 700 attendees na may family and may mga bata ang umattend nga nung Joy Joy Festival. At ito ay technically, iba-ibang mga churches din, yung pwede may mga booths sila for games, may mga programs sila, may mga presentation sila. So this year, meron po ulit na Joy Joy Festival and we expect, not right now, at least 1,000 naman ng families and children nga and families na attend po sa Joy Joy Festival. Ito ay gaganapin sa, I forgot the city. Yokohama. Yeah, Yokohama. Kasi ito po ay first time ko po na lalabas ng bansang Pilipinas. So, makabayan. So, yun. So, ito po si Joy Joy Festival. And in case po na malapit kayo sa lugar na yun, I highly encourage na to go there and meet us, no, and join us. No? Samahan niyo po kami na matuto or magsaya at mag-enjoy yung presensya ng bawat isa doon sa Joy Joy Festival. Hindi ko lang hindi ko lang mapalampas. Natuwa lang ako dun sa number na warmly welcomed by 700 attendees. Nakakatawa lang talaga. Kikita mo kung paano si Lord gumagalaw. Tapos, well, nakakatawa yung first number na yun. Sabi mo, you're expecting about 1,000 this time.
Amazing. Sige, tuloy mo, Norms. Kasi before I continue siguro, last year to kasi ito ba yung maliit nilang venue. So noong 2018 sila mas malaking venue talaga. So talagang siniset up talaga nitong Jojo Festival talaga para mas marami yung maka-attend. So this year, we're expecting more numbers na po. Ayan. And then, of course, yung trainings na makita po kanina, Super Crew, nag-conduct sila ng VBS training. So, meron sila pong partner nga na Victory Japan Movement in Tokyo and Emmanuel Christian Fellowship in Osaka. Na though 24 lang po yung volunteers na pumunta, kasi nga, hindi din naman ganun kadali na mag-gather ng mga volunteers, and I believe even their volunteers ay hindi naman ganun karami. So yun po yung numbers na meron tayo, na even yung mga churches na partner natin, minsan konti lang talaga yung mga members nila and yung workers nila or volunteers nila. Kaya ito po, they had 24 volunteers na nag-attend, and so far yung balita po nila sa amin ay talagang tuwan-tuwa sila kasi may mga iba na because of the training, nagkaroon sila ng kids ministry. So nung wala ko ng kids ministry, then eventually nagkaroon because of the trainings. So yun yung mga excited tayo. And this year, aside from VBS training, we also want to tap and strengthen yung mga OFWs natin. Kasi ang lagi din na natanggap namin at naririnig namin na kumustahin mo lang sila. Grabe na yung story nila. So we want to not just go there and ask how are they, pero talagang ma-tap din talaga and ma-disciple, matutukan, para makita din yung makita nila na hindi lang resource technically hub si Superbook, pero goal talaga natin holistic to disciple also people. So yun. Wow. Tapos yung mga ma-disciple nyo with the materials that they have, they can also disciple others, Yeah, diba? so may mga dadalhin tayo din ng materials na for free. So pag naturo sa kanila, sila naman yung next na mag-disciple ng mga hopefully maabot din yung mga lokal na mga Japanese. Hindi lang yung mga kapwa Pilipino na even mga Japanese. Galing. Sige, ano yung kasunod na slides? So yun, so with that being said nga po, no? So this year, may joke pa ako, no? So this time po ay ako ay nabigyan naman ng pagkakataon to be on board at makasama doon sa Super Crew na pupunta sa Japan. So ang target po ngayon ay November 1 to 11. And though informal, dahil messenger to, pero handpicked kasi po this time yung mga sasama. Like unlike before na talagang it's open for everyone. Pero ngayon medyo konti lang yung sasama. So ang original plan ay 8 lang po, pero naging 13 kami because yun nga po, gaya na nabanggit ko kanina, na nung una, Jojo Festival lang yung target namin. Pero nagkaroon ng call na magtayo na ng CBN Japan. So, actually, as of the moment, ito habang nag-usap tayo, our bosses, yan, Mr. Iko and one of our vice president, ay nandoon sa Japan ngayon. Na ano there's ngayon? Hanggang 8 ng August 8, may mga meetings sila doon with partners. Para pagdating namin doon, kumbaga natapos na rin half of the... So, kumbaga siling advanced party na parang okay. Para yung buong 10 days din doon, ay hindi doon pa lang tayo mag-meet ng mga partners. Kaya talagang groundwork na sa agad. Fruitful talaga yon kasi nga kumbaga the soil was tilled already pagdating ito na planting na. So yun po yung isang magandang opportunity na naibigay sa atin. But just like what we always hear, no, that the message is free, no, salvation is free technically, no, parang wala lang tayong binayad for that, no, pero going to places specifically like Japan, it's expensive na naman and may kalakip na gastos na. That's why we're raising po. Ayan. Target amount natin po ay 60,000 per missionary. So this will cover round-trip airfare, visa application fees, taxes, meals, and train rides for 10 days. Yung accommodations po, accommodation po namin, I praise God, ay covered naman na siya. Kasi yun yung mas malaking chunk na... Sino mag-accommodate sa inyo? Si CBN Nation. Okay. Though, ang challenge sa amin, kasi nga, kung paano natayo si CBN sa Philippines ay galing sa mga missionary. So, challenge din kami na we invest and be a missionary to Japan para simulan nga yung CBN Japan. And praying na as we go there, no, hindi lang siya maging to train, pero to build something that will last for lifetime talaga.
So ito po yung target amount natin per missionary. And kaya nabanggit ko kanina, no, na libre yung mensahe, libre yung resources, no, pero yung Superbook resources, pero yung pagpunta doon ay hindi. Kaya po this time siguro po I'm asking them, no, and asking everyone if you could partner with me and doing this mission work, no, na gagawin pa natin sa Japan. And ito po, if the Lord is touching your heart right now, or even as you pray for this po, no, you may take screenshot naman of our giving page. So, technically, my giving page na para sa akin po magpunta. Ito po yung GCash natin and yung video account natin for Japan. And there will be transparency or accountability in case they give. Will there be receipt or something, invoice, report? What will be? Yes po, so we'll send newsletter. So praying na daily, I can send one dahil masipag po tayo. Hindi po ako vlogger, pero that's something that I love doing also. So accountability and transparency will be there. Kung ano po yung gagawin namin doon, ano po yung ma-reach natin doon, lahat po yun ay i-share natin po sa inyo real time. Kung hindi real time, sa gabi. Pwede mo ibalik Norms yung 2 slides prior to yan. Okay. You mentioned the word partner and then there's an acronym here sa chat ni Iko. Sabi niya MPD. Tell us about MPD. What does that mean? So MPD po ay Ministry Partner Development. Technically, it's a program that we usually do, no, when we partner with people, with organizations, no, to send us na goers and missionary to the mission field. So yun po yung gagawin natin ngayon na we're investing, we're, as they say, we're sacrificing also, no, for the advancement of God's kingdom. So yun yung MPD. I want to highlight that kasi yung ministry partnership, yung word na partner na binanggit mo kayo na sobrang importante yun kasi yun yung invitation natin dito sa MPD na process na ginagawa ninyo. I just want to say this about Norman. Opo, extrovert po si Norman, pero struggle po sa kanya itong gagawin na. And during our conversation, that's why we ended up doing this. Sinasabi niya sa akin na, Kuya, parang nahihirapan akong gawin ito kasi parang ang hirap na mag-ask. And in our conversation, I had to tell him, and I have to say this, na you're not asking for money. You're asking people to partner with you because you're going there to do God's work. And these people, some of them can go, pero you have a unique opportunity to do this that not everyone. We cannot go with you kasi sabi mo nga kanina, handpick. Ito nakalagay, sabi ni Iko, handpick. You're going there. Our way of being there, even though we don't go with you, is to partner with you. Especially if we don't have your skills, hindi kami parte ng Superbook, hindi kami coordinator, hindi namin alam yung mga bagay na yan. We can help you, we can be part of the ministry by partnering with you. So hence, ginagawa mo to. And balik mo dun sa yung QR code. Forward mo sa QR code. Ayan. As we end this, I just want to ask this question. Mentioned kanina, it's a struggle. It's taking a lot of effort. Why are you doing this? To be honest, ito ay first time ko po. Kaya medyo mahirap sa akin. Dahil hindi ako sanay to do this. I'm more of a supporter sa likod na talagang I write lesson plans, kaya-kaya to. Pero this time talaga, naniwala ako na simula nung naging Kristiyano ako, my heart talaga is to share that same experience and love to other people. So, eventually, nag-go na lang siya na regardless of your race, regardless of kung sino man yung kausap ko, kung makakarap ko, I believe my calling and my purpose talaga is to share it and to prepare the way of the Lord. So, yun talaga yung pinakahawakan ko na I'm doing this because hindi dahil gusto mo lang pupunta sa ibang lugar. Yeah. Pero dahil naniniwala ako na kailangan din nila yun marinig. Exactly. Na kailangan din nilang or hindi kailangan oo, pero sila rin mismo ay
recipient or pwedeng recipient ng same na naranasan namin. And so I said yes to going and doing the missions work sa mission field. So yun yung aking pong bit lagi. Okay. Amen. Siguro ang ganda ng sinabi mo na it's not hindi ka lang gagala, hindi ka lang pupunta doon kasi Japan may be a good ito alam to nila Mamu, alam to ng mga nasa Japan. Japan may be a nice and beautiful tourist destination pero it's a difficult country to reach for the gospel. Ang dami naming nakikilala ng mga Hapon, even pag nandun ka sa Japan, ang hirap sa pakiramdam pag nakikita mo yung kausap mo na Japanese o yung kultura nila na di nila kilala si Jesus. And even if you try to share about Jesus, hindi naman lahat open. And there are many stories like that. May mga documentaries, mga Japanese na mismo na mga naniniwala kay Jesus. Sila mismo nahihirapan silang i-reach out yung mga kapwa nila Hapon. So this is really an important work for the Lord. So siguro the last step is I'll ask Norman to pray for us for Japan. Sige po. Thank you sa opportunity din for presenting this and sharing something that's close to my heart right now. And allow me to pray. Lord, we thank you, Panginoon, sa opportunity na to discuss something like this, to discuss something, Panginoon, na alam namin na malapit sa puso mo. And so, Father, allow us to be your instrument, to be your vessel. Maybe it's either in praying, in sending, in going. Lord, lahat yun ay equal sa iyong karin. And so, allow us to see ano yung role namin sa season of Panginoon. And allow us also to have this heart na obedient in following kung ano man yung pinagagawa mo sa amin. And Father, I pray na sa lahat ng gagawin namin from this day forward, ay ang goal lang namin talaga ay makangita. Makita, Panginoon, na makita mo nawa na hindi natapos sa amin yung pag-ibig na binigay mo. Pero Lord, we extended it also to the people that we love, pero hindi nila alam na mahal sila. And so, Father, maraming salamat because meron kami kakayahan again to pray, to send, and to do. And so, may you be glorified, Father, in everything that we do, in every step of the way. Thank you, Father, sa buhay na meron kami. And for your name. In Jesus' name. Amen. Amen.